Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Yan yung nakikita nyo sa screen na babae. Alam nyo mga DDS, sinishare ko ito sa inyo. At sana mapanood nyo ito. Dahil kung matitino kayo na DDS, kahit kapwa nyo yan DDS, baka isusuka nyo yan sa kasinungalingan niya. Kung matitino kayo na DDS, kung ayaw nyo mabiktima sa isang kasinungalingan. Dahil may 3 video ho ako na ipapanood sa inyo. Yung 2 video 7 months ago. At ang pinaka-latest niya na video, yun yung pangatlo. Na kung saan nagbigay siya ng saloobin niya sa pagka-reject ng interim release ni Digong. At dahil nga na-reject, eto na. Binanatan niya na si Mr. President Bongbong Marcos. So unahin po muna natin itong isang video. O eto, panoorin niyo muna. Shout out doon sa vlogger na naghamon kay Tatay Digong na magpakamatay daw siya pag nakalabas Tatay Digong sa kulungan. O ano nang plan mo ngayon? Hinahamon ka ng mga DDS supporters. Pakita ka na. O, panindigan mo yung yabang mo. Kasi siguro nang bayad mo doon sa kay... Alam mo na, sa mga kabila, di ba? Bayad kayo ng mga vloggers. Mga ipokrito. Ayun na ha, narinig nyo. Sina-shoutout niya ang vlogger na nagsabi na gusto daw magpakamatay kung makaano na si Digong. Hinahamo na daw ng mga Duterte supporters. Excuse me. Anong ibig sabihin niya? Dahil sina-shoutout niya, yung vlogger. Di ba? Nakalabas ba si Digong that time? Ito pa, mga ka-action, mga kakamping. Pangalawang video, 7 months ago pa rin to. Sa mga against Duterte, ayan. Yung nagsabi na hindi makalabas si tatay doon sa kulungan, kinulong nyo kahit walang kasalanan. Dahil takot kayo matalo sa 2028. Wala na si Tatay Digong doon. Nakalabas na, diba? Anong gagawin nyo ngayon? Mga pulpol kayo? Isang kasinungalingan. Ngayon mga DDS, hindi nyo ba yan itatakwil bilang kapwa DDS? 7 months ago na video yan. 7 months na video yan. Grabe, kung magkalat ng isang kasinungalingan itong babaeng ito. Pinagluloko kayo, nakapwa kayo mga DDS. Kayo naman, paniwalang paniwala. Diba? Nakakaawa kayo. Ako naaawa ko sa inyo mga DDS dahil kapwa lang tayo Pilipino. Pero kaya nyo ba sikmurahin na kahit niluloko na kayo ng kapwa nyo DDS na creator, tuloy-tuloy pa rin ang suporta nyo? Di ba? Eto. Bakit nagpahayag siya ng ganito? Di ba? Bakit nagpahayag siya ng ganito? Ano ate? Kung mapanood mo man to ate, ano ang masasabi mo? Nagkalat ka, nagkalat, tapos nung nalaman ng na-reject, ito na ang naging pahayag mo? Ito mga ka-action, panoorin natin. Desisyon sa nangyayari doon sa ICC about sa kay Tatay Digong. Unang-una, alam naman na po natin na pera-pera ang gumalaw. Na ang Pilipinas ang nagdesisyon dyan sa ICC. Para kay Tatay Digong. Kung ang Pilipinas ang nagpahatid sa kay Tatay Digong doon sa ICC, ang Pilipinas din mismo ang magpabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi bihira mo, kapwa mo Pilipino, isinurrender mo sa ibang bansa. Nakakalungkot din kasama ang pagbagsak ng Pilipinas dahil sa pagnanakaw ng nasa gobyerno. Nakakadismaya sa atin na mga ordinaryong tao na walang extra pera para sa pagkain araw-araw. Nakakadismaya at nakadurog damdamin ang malaman natin na walang pag-asa na si tatay ay makabalik sa Pilipinas. Iba talaga ang power ng pera. Sana din ginigad na isang wipe lang at matauhan ang lahat ng mga kawatan at mga taong gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Nakakadismaya at nakakalungkot po talaga sa edad ni Tatay Digong na hinayaan nila PBBM. You're Satan. Wala kang puso. Ilamon ka ng kabangagan mo. Lamon ka ng droga.
Lamon ka sa mga nagdikta sa'yo, yung asawa mo at saka si Romualdez. Isa ka lang papit dyan sa dalawa. Wala kang sariling prinsipyo. Pasensya na, titirahin talaga kita. Wala kang sariling dignidad at desisyon. Kasalalay ka kay Romualdez at saka kay Lisa na asawa mo. Isa ka lang pang front dyan sa Malacanang. Pero isang taong presidente na walang silbi. Nakakalungkot isipin, ang tatay mo pinalibing ni PRRD na sa ilang dekada, ilang presidente ang dumaan, hindi nila naisip na ipalibing ang tatay mo. Dahil sa tama sila, alam nila na masama kayong mga tao. Pinatunayan nyo lang ngayon kung ano yung haka-haka doon sa pamilya mo, sa tatay mo noon, nakawatan. Talagang dinesisyonan mo nung umupo ka. Pinatunayan mo na kayo ay walang hiya at kawatan sa kaban ng bayan. Luloko nyo ang mga tao. Wala kayong mga dignidad at prinsipyo. Wala kayong awa. Maiitim ang mga budhi nyo. PBBM, sana yung naranasan ng mga tao ngayon, hindi ibabalik sa'yo ni God agad-agad. Ikaw ay walang puso na presidente. Sayang ang ibinoto namin ng buong pamilya sa'yo dahil nagtiwala kami dahil kay VP Sara. Kaya naging presidente ka dyan. Pero isa kang walang kwentang tao. Wala kang awa sa mga mamamayan. Nakakaawa ang Pilipinas ngayon sa pamumuno mo. Hindi ka tinabla ng hiya. Kahit saan ka umikot na bansa, Pilipinas, pag nalaman na Pilipino ka, sobrang nakakahiya. Maririnig mo yung mga sinasabi na hindi maganda pagdating dyan sa Pilipinas. Alam ko, ang dami pa rin supporters mo, PBBM, dahil sa pera ng mamamayan na kinuha mo. Ang batas ngayon ay sa inyo. Hawak nyo para wala ng karapatan ang mga tao dyan na magsalita. Ikaw ang presidente na walang puso dahil dyan sa nasa likod mo. Dapat magkaroon ka ng sariling salita at paninindigan. Sinira mo ang bayang Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping flow, napakinggan na ho natin. Akala ko ba nakalabas na? Ha? Yun yung binida-bida mo eh. Sa mga video mo 7 months ago, binida-bida mo? Ibig sabihin, pinagluloko mo pala mga viewers mo. Ano yan? For views? Alam mo, wag mo nang isisi yan sa Pangulo, sa gobyerno, kung ano man ang nangyayari dyan kay dating Pangulong Duterte. Diba? Eh wala tayong magagawa. May mga nagsampa ng reklamo sa ICC at doon niya marapat sagutin yan doon sa ICC, hindi dito sa Pilipinas. Kasi doon nagsampa ng mga reklamo ang mga di umanong biktima. Doon sa ICC nagreklamo. Kaya doon niya yan dapat sagutin ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ano sinasabi mo kasabay ng pagbagsak ng bansa dahil sa korupsyon? Bakit? Ano bang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos ngayon sa korupsyon? Diba? Pinaparisto? Diba? Binabawi yung mga pera. Hindi mo ba nakikita yon? Sunga-sunga. Diba? Eh bakit? Yung iniidolo mo noon, ginawan ba ng action? May naikulong ba? O kung may naipakulong, i-comment mo dito kung sinong naipakulong dati ng iniidolo mo. Diba? Sisi kayo ng sisi sa Pangulo. Diba? Wala tayong magagawa dyan eh. May mga nagreklamo eh. May mga nagsampa ng reklamo eh. Diba? Eh, natural lang nasasagutin nyo ni dating Pangulong Duterte doon sa dahig kasi nandun, sinampa ang reklamo. Wala naman siya ditong kaharapin dito sa Pilipinas. Kung hindi, doon sa dahig ang kanyang dapat harapin dahil wala naman dito sa Pilipinas. Diba? O ano mga DDS? Ano? Okay pa ba kayo? Oh? Kaya ako sinishare sa inyo ang video dahil ito talaga grabe magpakalat ng maling informasyon. Kayo ang nabibiktima mga DDS, mga kababayan ko. Di ba? Oh. Ngayon, balikan nyo siya sa mga unang video niya. Ang sabi mo noon, nakalabas na, paniwalang paniwala naman kami. Pero ngayon, nung na-reject na, bakit yan na ang pahayag mo? Sabihin nyo dun. Di ba? Para na sa ganun matauhan. Sabihin nyo na pinagluloko nyo kami, kapwa nyo kami DDS, pinagluloko nyo kami. Di ba?
O, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.